Guys, dito na ako sa bahay. Ito yung nahuli natin. Manitis. 4 na kitong. Isang punoon. Bunguton. Siri. Tapos yung triggerfish. Litro tabako. May pampaksin na bukas. Thank you, Lord. Hello guys, welcome back to my channel. Ito na naman po tayo, adventure. Nakaunang isda ako dito. Kalmado na, hindi na masyadong mahangin, pero bumalik na naman yung yung malakas yung alon. Dolok ang tawag dito sa amin sa Borongan. So at nakahuli ako ng pangalawang isda, kakaibang isda. Hindi ko alam kung sa iba kung anong pangalan nito. Dito parang punoon ang tawag na alam ko. Anyway, kinakakain din yan. Tapos ito naman, nakahuli ako ng pangalawang kitong. Ito yung malaliit na ito, danggit. Ganun lang talaga siya kalaki. Lalaki pa ng kunti, pero hindi naman siya. Danggit for our third fish tonight. Medyo iba pa yung boses ko dahil nagkasakit ako ng isang linggo. Kaya namimiss ko yung presko na isda. Kaya bahala na kung anong makuha ko ngayong gabi. Ito, nakakita naman ako ng pangatlong isda. Another danggit for a fresh paksiw. Nagtatago siya doon sa ilalim ng mga seaweeds. Inuubo pa ako. Isang linggo na may lagnat, tapos inuubo na ngayon. Fresh danggit. Mga egg kasi, kumusta din na? At hanap tayo. Sa paghahanap, nakakita ako ng ahas dagat na ito. Isang uri ng eel. Hindi ko alam kung anong tawag dyan sa inyo. Sa amin, ang tawag yata niyan ay managantan. Hindi ko alam sa ibang lugar. Ito yung kakaibang uri ng ahas dagat. Pero masarap din siguro to. Kaya lang hindi ko siya papanain, maliit pa siya masyado. Okay. So lumipat ako sa ibang lugar at nakakita ako ng another danggit. Palagay ko ito ang pinakalas natin na danggit ngayong gabi. Talagang napakabagal ng makarami. Parang napakahirap makarami ng isda. At malayo ang pagitan sa pagpana ng una at saka yung sunod na isda. Dito nakapana ako ng tawag nito tiaw. Yan, tiaw, o di kaya basta may mga tawag silang ganun. Pero ito malaman, masarap. Dito siya natutulog sa may buhanginan. So naghanap-hanap ako dito. Hindi naman ako nagkamali. Nakahanap uli ako ng siguro kapatid nito. Kapatid o di kaya asawa. Kasi nga magkapareho sila ng size, pero magkalayo ang distansya. So malamang nag-aaway siguro ito. Another tiaw o manitis sa ibang lugar. Bunguton. Yan ang isdang
Isang vlogger sabi niya ang isdang matanda kasi may bigote na raw. So, hindi ko makahawakan yung camera. At saka at the same time yung pana talagang kahirapan. Ayan. Sapul sa ulo. Kaya lang nakatanggal ito. Nakatanggal. Pambira. Nanggigigil kasi ako, nakatanggal. Malambot kasi ang laman ng manitis na yan. Kaya hinahabol ko, buti na lang matindi yung tama. Dinakot ko na lang. Ayan. So, napuli. At ito, nakakita naman tayo ng pangatlong manitis. Wow! Maganda sana. Pang yung tatlo na yan, talagang mabibigat na sila. So pagpana ko nakatanggal uli. Nangihinayang talaga dito sa isda na to, pero may mga isda na hindi para sa atin. At guys, yung nangyari, nakita ko yung direksyon na pinuntahan niya, natonton ko naman siya, nahanap ko siya. Kaya tingnan natin kung anong mangyayari dito. Nasugatan siya ng kaunti lang sa may bandang ulo. At nagkaroon tayo ng pagkataon na panain uli. Ayan. Ayan, pinahan ako uli pero nakatanggal na naman uli. Grabe talaga. Hindi para sa atin yung isda na yan. At nakita ko ng tarutabako. Yan ang tawag sa ganong isda. Unang pana ko, mintis. Mabuti itong tarutabako na yan, paano-ano lang siya. Magiwang-giwang lang, kaya tamaan ko siya ng pangalawang beses. So, kahit ano na lang, basta pwedeng makain. Napakadalang kasi ng isda ngayon. Kasi guys, nasa bababaw lang tayo. Siyempre, yung nahuhuli natin, maliliit lang na isda. At hindi naman sila lumalaki. Kaya, okay lang na hulihin. So, ayan, hanap tayo uli. Hinanap ko talaga yung isda na yun, yung manitis, yung tiaw, pero hindi ko talaga siya nakita. Sayang talaga. Minsan iniiwasan ko talaga magbimintis, pero may hawak kasi akong camera. At nakita ko yan sa inis ko, pinana ko yung maliit na isda pero hindi ko natamaan. Mga lang yun, 3 cm lang yata ang laki. Kasi laki lang ng pana ko. Bugiw ang tawag dun. Sayang, hindi ko na talaga makita yung manitis. Dito nakakita ako ng trigger fish. Nasa siya, butas. Pinana ko siya. Hindi ko alam kung gaano siya kalaki. Pero nakita ko lang yung katawan. Sabi ko baka makuha ko pag pinana ko. Pero yung trigger fish kasi, naglalak yan eh. Pag nasa butas siya, pag pinana mo siya, sinaktan mo siya, hindi mo matatanggal. Kailangan tadtarin mo yan, o di kaya sirain mo yung butas. Kaya ito, na-try kong hilahin, hindi talaga mahila-hila. Kaya ginawa ko, kita ko may butas sa unahan, sa kanan. Sinungkit ko ng kutsilyo. Ayan, sinungkit-sungkit ko. Namatay talaga yung isda. Namatay siya dahil sa kasusungkit. Saka pinana na siya, sinungkit-sungkit pa. Ayun.
Patay talaga siya dun sa butas. Ang kaso, hindi siya matanggal. Ganyan ang ganyan ang sistema pag pumana ka ng trigger fish na nasa butas. Kailangan ready ka talaga mag-effort. Buti na lang mababaw to. So sinundot-sundot ko talaga siya para matanggal sa butas. At nahihirapan talaga. Nakalak na talaga yung kanyang di ba, may tinik siya sa taas. Kaya ayan, inano ko na. Sinungkit ko na sa kamay ko. At doon ko nalaman na ganun pala yung pagkalak niya. So, hindi ko pa nakikita kung gano'ng kalaki. Akala ko malaki. And then, nang mailabas ko na, ganyan lang pala kalaki. Yung bira. Guys, dito na ako sa bahay. Ito lang yung nahuli natin. Hirap talaga sa isda. Yun. Yan lang ang nahuli natin. Isang bunguton. Ilang bang kitong? 4 na kitong. Isang bagulan. Isang trigger fish. 2 bagulan. Ito manitis 2. Saka ito yung siri. Tabako. Ito tabako. Inupanan ko na. So, yan na isda natin guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Tapos 2 bagulan. Okay na rin yan. Thank you guys for watching. Sa mga mawain dyan, pa-subscribe naman po ang aking channel. Kasi Paragsolo TV. Jesse Montes Dalina. Maraming salamat po. Please support local vlogger. Thank you. God bless. Bye-bye.